Pakinggan, panoorin ang opinyon ng bayan sa kakampiOnline.tv via live streaming na mapapanood tuwing araw ng Martes mula 1 hanggang alas 3 ng hapon sa pamamagitan ng matatalinong paghimay sa bawat isyung pambayan nila Ray Habiliana, Maris D. Guzman, Malbany Reyes. Dito lamang sa kakampiOnline.tv o kaya tumawag sa telepono bilang 788-3607 o kaya 553-8656. Pakinggan! Pakinggan! Okay, magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Wala po sa bulwagan ng kakampiOnline.tv dito po sa EDSA, Pasay City. Ito po si Malbany Reyes para po sa Opinyon ng Bayan. Kasama sina? Ito po si Maris D. Guzman, ang inyong kaibigan, Opinyon ng Bayan. At ako naman po ang inyong lingkod, Ray Habiliana. Siyempre, dalangin kong umira ng kapayapaan sa ating bayang minamahal. Okay, back to you kasamang Malvin. Okay, kasamang Ray, kasamang Maris. And at this part of our program, of course, we're going to start with the spiritual enhancement to be given us by Maris D. Guzman. Maraming salamat kasamang Malbany. Ito po ay hango sa John chapter 2 verse 1 and 2. Ito po ay ating pinamagatan na malaking bagay. At ang sabi po dito, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. We have to participate in people's time, space, and lives. A-attend ka sa graduation ni ganoon, o kasal ni ganyan, o mga iba't ibang okasyon. Pwedeng yung mga bagay na yan ay hindi mahalaga sa'yo. Pero dun sa mga nag-iimbita sa'yo ay malaking bagay yun. At para sa mga pastor na dumalaw sa'yo, these occasions happen nearly every day or every week. To reinvent to reinvent and find joy in it is a great challenge. Napakahalaga that we don't miss out yung mga ganyang bagay. Ang nag-a-attend tayo kasi gusto natin silang pagbigyan. By just being there, you're saying na sila ay importante sa'yo. Yung iba naman, iwas ng iwas. Bakit po kaya? Ano sa palagay nyo ang dahilan? At bakit umiiwas sila sa ganitong okasyon? Siguro, magre-regalo pa kasi. Kaya para iwas gastos sa regalo, hindi na lang pupunta. Pero napakahalaga talaga para sa kanila na nandun ka sa pinaka-importanting okasyon na yon. At kahit man lang tula o card o shake hands ang ibigay mo sa kanila, it will share and it will be a milestone in the people's lives. People don't remember who delivered the greatest speech. At hindi po rin natin naalala ang mga nakarating na sa buwan. Pero naalala natin kung sino ang dumalaw sa atin nung tayo yung magkasakit. At kung sino man ang unang dumating nung namatayan ka. At kung sino ang unang nag-abot sa'yo ng pera nang ikaw ay walang-wala. Greatness is not about inventing and reinventing the wheel, nor about building the pyramids of Egypt. It is composed of little acts of kindness in daily life. And that is matter most. Kung gusto natin na patunayang tayo ay mga anak ng Diyos at liwanag ng sanlibutan, show kindness. There are those who need it more than others in very special time. Oras lang po natin mga kaibigan para sa ating kapwa. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, masasabi ba natin na tayo ay nakapagbigay at nakalaan ng oras sapagkat ito ay malaking bagay? Napakaganda nito sapagkat dito ay pinapamulat sa atin ang pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Hindi ba kasamang Malbany, kasamang Ray? Kahit man lang oras ang ating iukol sa kanila kung sila ay magkakasakit,
sapagkat pag nakita nila yung ating presensya, nakapagbigay tayo ng moral support. Lalong-lalo na kung mga kaibigan natin, kamag-anak na nawala yung kanilang minamahal, yung mga namatayan, makita lang nila yung ating presensya, gumagaang na ang kanilang nararamdaman, naiibsan na ang kanilang nararamdaman na kalungkutan. Kaya malaking bagay po talaga na tayo ay maglaan ng oras sa mga ganitong bagay. Hindi lang po laging ang pupuntahan natin ay may mga birthday, mga wedding, at kung ano-ano pa pong mga masasayang okasyon. Kailangan pag meron po tayong na mga kaibigan o kamag-anak na nabalitaan natin na mayroong karamdaman o kaya ay meron pong namatay, tayo din po ay dapat na makiramay. O, hindi ba? Ano masasabi mo kasamang Ray? Ang Kasamang point yan Albani? kasamang Maris yung wag isipin yung sarili lamang, kailangan nating isipin din yung kapwa natin. Kaya nga may kasabihan, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Ako, napakaganda yan, Tama, kasamang diba? Ray. Hindi ba kasamang Malbani? Yes, kasamang Maris. Yan ang gusto Alam ko mo, madinig, yung point kay napakagandang- kasamang Malbani. oo, napakaganda kasamang Maris yung senior, no? Pero siguro na ang pinaka importanteng matutunan natin doon sa isinare mo is kung ano ba yung makikita natin sa bawat pangyayari sa ating buhay. In your story about the wedding at Cana, dito ipinakikita na dapat ang nakikita ng tao ay hindi yung okasyon, kundi ang Panginoong Jesucristo na nandoon sa okasyon. Firstly, alam mo, kasamang Maris, kasamang Ray, itong wedding at Cana is very significant in the Bible because this is the place, no, in Cana wherein our Lord Jesus Christ make His first miracle, no? So it is the first recorded miracle in the Bible wherein kinumbert niya yung tubig. Talaga? Yes, kinumbert niya yung tubig Oo. into wine. So, yun yung miracle. Yes, na that's the first recorded miracle in the Bible. Na kung saan, kinonvert yung tubig from yes, kasi yung from kanyang, water to wine. yes, kasi yung kanyang Talaga? nanay, si Mary, Mama Mary. punong abala doon sa wedding. And At then, nagkaroon ng problema kung saan nagkaroon sila ng shortage dun sa isiniserve nilang wine sa mga guests. mhm. At dahil dito, nagsumbong yung nanay ni Jesus Christ sa kanya at sinabi niya wala na tayong isiserve na wine Wine, oo. sa ating mga guests. At thereafter, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, buksan nyo lahat ng mga tapayan at i-ready nyo ito. And true enough, ginawa naman, nasa Jesus ordered, niready niya lahat ng mga tapayan which is full of filled with water. No? At to their amazement, kasamang Ray, kasamang Maris, lahat ng mga water na yon was converted from water into wine. And that wine is not the usual wine that is usually yung pag naisip ng tao, ano ba yung wine na isinaserve sa wedding. This is a non-alcoholic wine, kasamang Ray, kasamang Maris. Wow. So meaning to say, it is a wine that is sweet and is not the wine that is alcoholic, no? Per se. Kaya baka isipin ng mga tao, ang ating Panginoon nga, ikinumbert yung tubig sa alak, So, ibig sabihin, Pero ibang klaseng alak yes, yan. it promotes yung pag-iinom. Sa mga pilosopo kasamang Marvin, mali ganyan yan, mali. ginagabi. Oo. Ang wine dito na ginawa ng ating Panginoon is a non-alcoholic wine. It is made of grapefruit at ito ay masarap na uri ng alak. So, yun ang number one na dapat makita o matutunan. Medicinal pa yun, di ba? Yes. Yun ang number one na dapat makita at matutunan nung sa story nung Miracle at Cana na isinare ni... So, that was the first miracle. Yes, it was the first recorded miracle in the yes. Bible. Malaman ko lang kasamang Malbani. About yung, di ba, merong nag-miracle din siya na hinati-hati niya yung tinapay. Ang dalawang beses yun nangyari. Yung isa yung dala ng bata, Oo. yung alak at yung Mga 5,000 yata. oo, isda, and it fed 5,000 at sumobra pa ng Yes, ilang oo. basketful of loaves and Oo. and fishes. So, lahat ng mga ito na ginagawa ng milagro ng ating Panginoon, it has significant meaning. Meaning to say, ang isang tao ay kinakailangan nila magtiwala, no, sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Kung ano man ang tila imposible ay magiging posible. Katulad ng kwento doon sa miracle na i-share ko sa iyo, yung tubig naging wine at yung ilang pirasong isda, 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay ay na-convert and was able to feed 5,000. Yes. Marami pang mga account ng miracle ng ating Panginoon. Pero dito ipinakikita na ang isang tao ay dapat magtiwala sapagkat mula sa kawalan ay magkakaroon tayo ng kasaganaan. Dahil yung kasaganaan na yon ay hindi naman makakamtan ng isang tao kung wala siyang pagtitiwala.
And secondly, do sa story mo, the way I see it is, sabi mo kasi, di ba, ang tao naaalala kung siya ay pumunta sa okasyon mo. Kung siya ay pumunta during the time of your rejoicing and during the time of your, should we say, grief. Kasi ang memorable portion sa buhay ng tao, yung sobrang saya niya, yung kasayahan niya, at yung kalungkutan niya. Yes. So, meaning to say, in moment of rejoicing, maalala mo yun, umattend dyan sa okasyon ko. That is why a lot of times, pag hindi dumadating yung isang taong importante na inimbita mo kasamang Ray, hindi ba nakapagtatampo? Kaya, ganun din naman, kung ikaw naman yun. ay nangangailangan, kung ikaw ay, kinakailangan mo ng pagdamay ng isang kaibigan, at ikay sinamahan lamang doon sa mga oras na kung saan ikaw ay may kasaganaan at kasayahan, at pagdating doon sa iyong moment of grief, nawawala yung tao. So, yun yung mga dalawang bagay na extreme na naaalala at natatandaan mo yung tao. Either nagagalit ka sa kanya dahil sa hindi niya pagdalo, hindi niya pagpunta, dahil doon sa oras ng iyong kasayahan at kalungkutan. Yes. So, dito, ipinakikita doon sa story mo, kasamang Marie sa The Wedding of Cana, that we have to really, consider saan ba natin dapat ilagay yung ating time, ating talent, at ating treasure. Alam mo, pagka binigay natin ang ating time, talent, and treasure sa ating Panginoon Kristo, you will never miss the opportunity to be happy. Sabi nga ng isang kanta, trust and obey. And as the song goes, sabi, trust and obey, and there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagbigay o naglaan ng kanyang oras, ng kanyang talent, ng kanyang treasure para sa ating Panginoon, hindi siya mabibigo kasamang Ray. And kadalasan, Correct ka dyan. yung mga extreme ng mga oras natin, nasasayang yan, sapagkat no matter how much time, talent, and treasure we devote to a person, we only find ourselves disappointed. Hindi ba kasamang Maris? A lot of times, meron ka mga kaibigan, nasisisi mo lang yung sarili mo, malamang pati yung kaibigan mo, sasabihin mo, ang laki na ng investment ko sa'yo, pero after all these years, nakita ko, disappointed ako. Because, ang sabi ng Bible, we do not have to devote our time to other people, but to our Lord Jesus Christ. Alam mo, yung pagbibigay natin ng oras sa ating Panginoon sa Kristo is very important. Sabi nga ng isang verse sa Bible, no? Written by Apostle Paul, sabi niya, till I come, give attendance to reading, exhortation, and to doctrine. And that is a time well spent, because a time spent for Jesus is a time well spent. At dito, sinasabi kasamang Maris, kasamang Ray, na ang isang tao ay kinakailangan niya magbigay ng attendance to make himself physically present, no? In terms of what? In terms of reading, in terms of exhortation, and in terms of doctrine. So, itong mga bagay na to, kung tutuusin, walang appreciation ng tao, sapagkat ito yung magsisimula lamang, yung desire sa kanilang puso, the moment makilala nila ang Panginoon sa kanilang buhay. At alam mo, noteworthy to share, kasamang Maris, is the who and the what, and the how, Yes. to be able to live in faith. Meaning to say, ano ba yung mga bagay para malaman natin, kumbaga sa Biblia, kung sino yung tinatawag nating mga righteous, no? Ibig sabihin how do you know who are the righteous? And you can see this in the book of Romans, no? Sino daw ba yung mga matuwid o ginawang matuwid o minarapat na gawing matuwid? In the book of Romans, mapag-aaralan mo doon kasamang Ray, kasamang Maris, yung mga who. Halimbawa tayo ba ay matuwid? Sabi ng book of Romans, no, to give a brief explanation of who are the righteous in the eyes of God. Ang sabi diyan, everyone falls short of the glory of God. Meaning to say, lahat tayo ay nagkasala at we fall short of the glory of God. Meaning to say, kung ganun pala ang pamantayan, lahat tayo ay sablay. Hindi tayo marapat at di tayo matuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos. So, paano tayo magiging matuwid o magiging marapat sa harap ng Diyos? At ito ay sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, a person will become righteous in the eyes of God if he will put his trust and faith in the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. Meaning to say,
tayo pala ay naging marapat lamang o minarapat lamang tayo maging righteous in the eyes of God, no? Kapag ang Panginoong Kristo ay nasa atin na. Mhm. So this is important and very interesting to learn, no? And this is one thing we can learn in the book of Romans kasamang Ray. And as to how naman, ibig sabihin nalaman mo na ikaw pala ay pwede kang maging righteous o pwede kang maging gagawin kang marapat na matuwid sa harap ng Panginoon, no? Kapag sinunod mo ang panuntunan ng Book of Romans, which is Romans Road to Salvation o to Heaven, sabi nga ng ilan ng mga Bible scholars. Dito ay dapat mo naman matutunan sa Book of Galatians yung how. So ibig sabihin, kapag nalaman mo na pwede ka palang maging righteous in the eyes of God, pag ikinitiwala sa Panginoon Kristo, importante naman malaman how you will become righteous, how will you be able to live, no, as a righteous Christian. So dito na pumapasok sa Book of Galatians yung tinatawag na kapag ikay tunay na Kristiyano at meron kang pagtitiwala sa Panginoon, yung tinatawag nating fruit of the Holy Spirit, no? Yung fruit of the Holy Spirit, yung enumerate ko madalas kasamang Ray, kasamang Maris, yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So, ibig sabihin, kung ikay nalaman mong pwede ka maging righteous in the eyes of God, pwede ka na rin maging marapat, no? Dapat possess ka niyan, di ba? Yes. Dapat meron kang fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung fruit of the Holy Spirit dapat makikita sa iyo yun, outwardly, no? Meaning to say, kapag may Panginoong Kristo ka na sa puso mo, meron kang, obviously, meron kang bunga ng Holy Spirit, which is yung tinatawag na love, joy, peace, di ba? Long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Siyam yun sa enumeration in the book of Galatians. So yung who is answered by the book of Romans and the how is answered by the book of Galatians. Ngayon, ang tanong, ano naman ang mga bagay na dapat nating malaman, no? To be able to live by faith. Kinakailangan natin, number one, para hindi tayo, will not be blown away by every wind of doctrine that comes along. Ito yung makikita natin sa book of Ephesians 4:14, wherein sabi ng ng Bible, tayo ay dapat mabuhay sa pananampalataya because the just shall live by faith or the righteous shall live by faith. At ito naman ay matututunan natin kasamang Ray and Maris ay in the book of Hebrews, no? Dito ay makikita mo ang napaka-importanting bagay na malaman natin na kung ang ating Panginoon Kristo nandito sa earth, most Christians already know kung anong ginawa nating Panginoon nung siya nandito sa lupa. Ito yung napaka-interesante kasamang Ray, kasamang Marisa, sapagkat dito ay malalaman natin kung ano naman ang ginagawa ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak, no? For His people right now in heaven. So, ibig sabihin, maaari mo palang malaman kung anong ginagawa ng Panginoon ngayon sa langit, no? Para sa iyo. Pwedeng pinaghahandaan na tayo, di ba? Para doon sa pagdating ng Panginoon. Amen. Diba? Tama yon. Kaya nga, ang dapat nating i-practice, no? As a Christian, ay yung tinatawag nating confidence, no? Yung confidence is synonymous to the word trust. And that is exactly what the word confidence means. Meaning to say, ikaw ba ay confident sa iyong faith? Ikaw ba ay meron tiwala sa iyong pananampalataya? At the present time, at the present moment, kasamang Ray and Maris, it is a very important and challenging question for each and every one of us to answer kung tayo ba ay merong confidence doon sa ating pinagtitiwalaan at kung ang ating pinagtitiwalaan ay yung object of our faith is something na alam mong makapagdadala sa iyo sa tunay na kaligtasan. Kaya napaka-importante para po sa mga taong hindi pa nakakaranas ng kaligtasan upang makilala ang ating Panginoon Kristo sa kanilang buhay at magtiwala, magtapat. The only way we can live in this world, to walk in the Spirit and to be Spirit-filled is to be able to learn how to trust and to obey. And that is important because, alam mo, if we are to know what is this life's safety future, so to speak, kasamang Ray, kasamang Maurice, yun yung importanting future or safety future that we are to learn. Ikaw ba ay nagtitiwala? Number one. Number two, ikaw ba ay sumusunod? Kung ang dalawang bagay na yan ay mapagsasama mo sa iyong buhay, sigurado ka mag-e-enjoy ka. Sapagkat ang tao nagtitiwala, subalit hindi sumusunod, ay hindi rin masaya sa kanyang buhay. Conversely speaking, ang taong
hindi nagtitiwala, ay obviously hindi na marunong sumunod. Tsaka kung nagtitiwala ka, 100% ba yung mga tanong, di ba? Kasama? Yes. Importante kasi dito yung ating confidence in our Lord. Though hindi mo siya nakikita, ikaw ba ay merong katiyakan na iyong pinagtitiwalaan ay makapagdadala sa iyo to the road of salvation or sa lugar ng kaligtasan, ika nga. Hindi ba? At this point in time, kasamang Ray, kasamang Maris, we have here our viewers and listeners now tune in to kakampionline.tv, and this program, Opinion ng Bayan, would like to greet Mr. Ermita Santos. Happy viewing, happy listening. Likewise to Miss Cynthia Pruel, at ganun din po si Medi Sarmiento. Okay? It seems kasamang Maris is so busy writing something here, no? So, siguro we move on to our next portion, which is some of the news and commentaries that will be given us. But for the time being, ready na ba yung ating interview? The one conducted by Maris de Guzman. Tunghayan nyo po, mga kaibigan, ang isang interview na ginawa ng ating kasamang si Maris de Guzman kay Mayor Leandro Panganiban of Pola Oriental, Mindoro. Ito na po. Umaga po, Mayor, at marami pong salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng oportunidad para kayo po ay makapanayan namin. Dito po sa Opinion ng Bayan, DWBF 1242 kHz. May mga katanungan lang po kami sa inyo, Mayor. Una-una po, gusto ko lang pong malaman, how do you balance family life, personal life with your busy duties? Well, siyempre, unang-una alam naman ng family ko na I have to sacrifice for the sake of my constituents. Yes. So, ang importante, naiintindihan naman nila. This is my last term na. Pero nung una, medyo maraming reklamo, lalo na yung anak ko. Pero later on, na-realize din nila, naiintindihan nila na ito ay tawag ng tungkulin. Alam nila na natutuwa sila na marami ang natutulungan ko. Kaya, so, ngayon, on my last term, sobrang wala akong problema pagdating sa pagbabalanse ng aking personal, family, at saka sa pagsiservisyo. Okay, that's great, Mayor. So, very supportive, no, Yeah. ang inyong pamilya. So, last term nyo na po pala. Okay. So, considering na last term nyo na po, are you going to consider running for a higher position? Well, sa ngayon, wala pa akong plano. At although may mga kumakausap na sa akin, but sabi ko nga ay may 2 taon pa mahigit. So siguro I have to concentrate na lang muna sa trabaho. And then definitely that will come kung talagang, kasi katwiran ko lagi pagka sa akin. The same thing, nung ako tumakbo mayor, hindi ako nangarap dati na maging mayor, pero Nandito kayo ngayon. yeah, naniniwala ako na calling yan. Okay. Nung kayo po ay naging bagong mayor po, ano po ang naging mga top priorities niyo po? Ang pinaka-top priorities ko ay sa education namin dito, tsaka sa health program. At ako naman ay natuwa dahil on my 7th year ay yung mga priorities ko ay talaga namang nakita ko na lumago siya para dito sa aming bayan. At sa katunayan, nung ako dumating dito, ang aming scholars lang na nasa 16. Pero ngayon, nasa 300 plus ang pinapag-aral namin. Marami na nakagraduate at natulungan tayo. And then sa mga health programs, naging top LGU kami sa on-health program sa buong Oriental Mindoro last year. So kami nung aming emission, nung doktora namin ay nakapagtapos kami ng, nakagraduate kami ng MLGP sa tulong ng Ateneo, mga Ateneo teachers at saka ng Swilig Foundation. Okay, that's great, Mayor. Tungkol naman po sa alam niyo naman po natin na ang death penalty isa sa batas na isinusulong ng ating gobyerno. Ano po ang stand niyo about death penalty? Well, sa akin, hindi ako pumapabor sa death penalty. Bakit po? Dahil para sa akin,
may karapatan ng bawat isa na na magbago. Mhm. Mabigyan ng pagkakataon Mhm. ang bawat isa sa pagbabago. So, nire-respeto ko ang pagtingin ng ating gobyerno ngayon, pero para sa akin, may karapatan ng bawat isa na magbago. At siguro may mga pagkakataon na naging masama sila, pero again, ang tanging may karapatan lang na humusga ay ang ating Panginoon Diyos. Ay, napakaganda ng paliwanag niyo, Estanyo, about death penalty. Eh, di ba ako naman po tayo, Mayor, sa federalismo? Sa federalism, although ngayon ay patuloy na pinagbibigay alam sa amin, pero ang sa akin, baka masyado tayo nakakapagmadali. Siguro ay dapat ay himay-himayin natin at pag-aralang mabuti kung talagang ang sumasang-ayon at tayo ay nakahanda para sa ganitong klase ng gobyerno. Okay, Mayor. So, considering na last term mo na ito, Mayor, ano po bang gusto nyo maging iiwang legacy dito po sa nasasakupan nyo sa POLA? Paano nyo po ba gustong maalala kayo na yung nasasakupan sa POLA? Ang mga naiwan nyo, paano ba nyo gustong maalala kayo? Maalala nila si Honorable Leandro P. Panganiban Jr. Well, simple lang po. Nandito po sa aming bayan na gusto ko ay mabigyan ng kaukulang respeto ang bawat isa. Sa kalakaran ng politika, sana ay hindi nagkakaroon ng gulo at faction, magkahati-hati dito. Alam naman po natin na pagdating sa politika, kahit magkakapatid, ama, pamilya, nag-aaway para dito. Pero yun po ang gusto kong maiwan ko at binibigyan kong example sa aking mga kababayan, at ganoon din po sa mga politikong gustong pumapasok sa politika, na maging example ako na nung panahon ni Mayor Donji ay binibigyan ng respeto kung ano ang gusto nilang mangyari, kung sino ang gusto nila. So dito ay walang takutan, lahat to ay bigyan ng pagrespeto ang bawat mga taga-POLA. Maraming salamat, Mayor. Alam ko na kayo pa ay maraming gagawin. Ngayon meron pa kayo ikakasal. Pero napakalaking bagay po at pinaulukan niyo po ang aming programang Opinion ng Bayan sa DWBL 1242 kHz. Maraming salamat po sa oras niyo. Mabuhay po kayo, Mayor. Salamat po. Ang galing, Mayor. Babuche. Ay, ito na to. Kukunan ko kayo ni Mayor. Okay, there we have it, ladies and gentlemen. Alam mo, yan po yung ating maikling panayam kay Mayor Panganiban, Municipal Mayor po ng POLA, Oriental Mindoro. Napakabait ni Mayor. Kung saan doon ang galing yung dating presidenteng si Vice President Noli de Castro, Yes, di ba? bayan niya ni Vice President, ni dating Vice President Noli de Castro. At napaka-accommodating ni Mayor, no, napakataas. Ano siya, hindi siya tall, dark and handsome tall, white, and handsome. Oo, napakabait. At maraming salamat, Mayor, sa uulitin. Ayun. And Hindi lang sa BL, nauna pa nga dito sa kakampionline.tv, di ba? Oo, meron pa tayo sa BL, DWBL Mayor, sa Friday. yes, bonus na to. No? Okay. Oo. Baga, another media mileage for our Mayor Leandro Panganiban of POLA Oriental Mindoro. Okay? Okay, para sa ating mga ito, mahalagang kaalaman din to para sa ating mga OFW. At para sa atin din, ikaw ba, Malbani, nakapag-abroad ka na ba? Ako, bali locally lang. Hindi pa ako nagpupunta. Di bale, basta sa plane yan, ha? Plane. Oo, yes. Oo, ikaw kasamang Ray. Naka-abroad na tourist lang kung saan ako nakarating eh. Pero Oo. as tourist. Di ba pag tayo yung nag-abroad, meron tayong boarding pass? Tama. Di ba? Totoo yun. Aba, napakahalaga pala niyan. At pero, ang sabi dito, never post online or throw away your boarding pass. Alamin natin kung bakit. Meron tayong mga nakikitang post sa social media na mga boarding passes, no? So, sa mga excited travelers. Pero alam nyo ba na ito ay hindi dapat pinopost o kahit itapon lang kung saan-saan. Bakit?
boarding pass and passport. These two serves a very important role. Kapag tayo ay nagta-travel, a boarding pass is a piece of card containing passenger's name. Diba? Talaga naman. Dito nakasaad ang ating pangalan, flight number, gate number, destination, and seat number. Pero karamihan sa atin, this passes becomes worthless after the flight. That is certainly wrong. Bakit? This is because boarding passes has this barcode which contains personal information of passengers. Oo nga naman kasi pag tinignan mo yung ating boarding pass, meron siyang barcode. At dito nga yung ating mga personal information. At ang mga impormasyon na ito can get exposed to the public. Totoo yan. Yung ating name, home address, contact number, email address. Kaya kung itatapon natin or iiwan ang ating mga boarding pass or post pictures of it online, Baka pwedeng mahak, di ba, kasamang Maris? Totoo yan. Kaya nga, we're just allowing hackers to get to your personal details much easier than ever. Wala na silang kahirap-hirap, di ba? Kaya as a safety paalala, itago natin ang ating mga boarding pass even after the flight and dispose it properly so nobody can gain access to our personal information. Napakahalaga po niyan. Kaya tandaan nyo, huwag itatapon, huwag ipopost yung ating pong boarding pass sapagkat meron nga po itong barcode. At dito po, sa barcode na to, nandito po yung ating mga information. Kasama pa rin, di ba yung barcode is one that will be deciphered only if it passes to a certain reading machine, computer machine. Oh, pero meron na iwan pa sa atin. Kailangan lagi tayong may copy noon nung ating proof kung natin ito yun ipopost mo, makikita pa, malalaman pa rin nila, madidiscern nila. Yes, alam mga hackers na yan Kung Wala ano yung ang gagaling personal ng mga info yan. mo o details mo. Oo, pagka Even by way, disciple nila ang barcode na yan. Kahit na, Nadi-decipher nila yan, meron silang mga advanced technology na rin paano nila ma-decipher yan hindi ba yung mga code nga, mga credit card nga, nako-clone nila yan Di ba? Nakaka-clone na sila Kaya, alam mo, walang imposible sa mga hackers. Kaya to avoid any further conflicts and any problem, itago po natin, dispose it properly, at ang pinaka-importante, wag na po nating i-post sa social media na parang sinasabi natin, hey, ito, may boarding pass ako, parang proof na tayo nga po ay nakapag-travel. Yung barcode ay security, feature di ba? Kung tutuusin di ba? Oo, security. Kaya nga, yan ang mga hinahack. Dahil din sa mga security features na yan, yung mga security measures na yan, dyan nakalagay yung ating mga personal information, yung ating personal details. Yes, exactly. Kaya wala naman sigurong mawawala. At iba na lang po i-post nyo, yung mga pictures na lang, yung mga magagandang view, magagandang place kung saan kayo nakarating, but never yung pong ating mga passport or yung ating pong boarding pass. ayun. Yan, yung ating mga tips sa ating mga travelers, locally and abroad, opo, Ayun. international or domestic. Yes. Kaya Okay yung ating yan. mga Maganda OFW. tip yan kasamang Maris. Yes, Alam mo trivia ba, na rin yan. speaking of these boarding passes, no? Alam mo, that is one way we can secure our personal details against these hackers, no? Pero napag-uusapan naman yung mga advantages about this mga system ng mga details natin. Alam mo ba dito sa Makati, kasamang Ray, kasamang Maris, aprobado na at being implemented na yung tinatawag nilang Unified ID System. At katunayan, ito ay ang ID system dito sa Makati kung saan pwede na silang makipag-transact in any government offices of Makati. At magagawin din naman yung mga empleyado nila ay doon na rin sila makakuha ng kanilang sweldo, no? Meaning to say, it is an ATM type unified ID system na kung saan ay kasalukuyan ng ginagawa o ini-implement ng Syudad ng Makati under the leadership of Mayor Abby Binay. Anong advantage na merong unified ID kasama? Ang advantage nun, halimbawa, ikaw ay may transaction sa, let's say, local civil registry.
kapag ikaw may unified ID sa Makati, papa-expedite yung iyong pagtatransact dun sa particular agency na yon ng ating local government, na kung saan isa-swipe mo na lang yung ID and you can immediately get through your transaction. Meaning to say, para ATM type nga siya. So, ibig sabihin, addition to that, kasamang Marvin, mm hindi na mapipeke yung katulad nung iba gumagawa pa ng mga- at hindi ka na rin dadaan sa picture kasamang Ray. Kasi nga, ito ay hindi pwedeng gawin sa recto o gawin man ito sa recto, hindi ito mababasa ng ng magstripe ng ika nga ng Makati computer reader nila. So meaning to say, nagkakaroon ng security yung mga taga Makati by way of using this unified ID system. At the same time, namamonitor din nila siyempre kung ano yung mga transactions that is ongoing. Most likely, nalalaman natin kung ano ba yung swiftness in terms of transaction na idudulot nito. It is now being implemented and part of their dry run kasamang Maris, kasamang Ray is 1,000 of these users of this ID have already used yung said unified ID system. Siguro mas mainam to kung ito i-implement din sa buong bansa, pero ito sinimulan lamang dito sa siyudad ng Makati. Ayun. Bagaman may programa na yung gobyerno dyan, di ba? Actually, matagal na yung national ID system, pero matagal na yan, up to matagal na now, yan. bunga ng maraming mga pagtuligsa o criticism, ito ay hindi pa na isa sa batas o hindi pa ito na-implementa. So, it remains a proposal, di ba? Hindi pa yatang issue sa Supreme Court yan Yes. So, ibig sabihin, etong kay Abby, implement namin to say, wala pa silang legal battle when it comes to issues of implementation. Maaring merong nag-a-attempt, pero for the time being, ito ay ginagawa na into implementation. So, ibig sabihin, ginagawa na to sa siyudad ng Makati. Wala pang legal impediment, so to speak. Ayun. Okay, oo. At sana naman suriing mabuti kung talagang ito ba ay makakabuti sa ating lahat at kung ano yung may dudulot nito. Pero palagay ko naman madali naman balansehin yan. Ano ba ang advantages? Ano ba ang disadvantages? Ang isa sa mga advantages niyan, hindi na tayo magdadala ng maraming ID. ng ID, no? Isa na lang siya. Nandun na lahat. Driver's license, UMID ID, SSS, GSIS, lahat na, no? Mga pag-ibig, BNB, lahat na. Ang dito, ang ID na to kasamang Ray, kasama Riz, is I think in terms of transaction with the government offices of the local government of the city of Makati. So meaning to say, siguro dito, kumbaga, pinapabilis nila yung transaction when using this particular ID. As a matter of fact, sabi nga yung isang detalye about the usage of this ID, ito yung ginagamit ng mga empleyado ng siyudad ng Makati. Para siyang ATM type na kung saan doon na rin sila susweldo by way of that ID. Di ba? At kung meron mga compensations and benefit ng mga taga Makati, like for instance, gagamitin nila yung kanilang ID sa mga hospital, di ba? May mga benefits sila na nakukuha sa hospital ng Makati. Ito na lang ID na to. Kumbaga siguro, pampalit do sa existing ID nila nung araw. All in Ayun. one. Yes. Okay. Kasamang Ray, ano ba yung balita doon sa ating letter kay Mayor Erap with respect to our scheduled interview with him? For follow-up. Ayun. Okay. Okay, dito naman meron ka pang ibang concern? Sige, tuloy mo yung topic kasamang Maris. Oo, ito rin ay para sa ating mga OFW. Siyempre, kailangan mag-iingat sa katawan, sa health ng ating mga OFW para tumagal sila sa kanilang trabaho, So, no? health tip ito. Ika. Health tip naman ito, kasamang Ayan. Ray, kasamang Malbani. Okay. Titingnan natin kung cold water versus warm water. At titingnan natin which one is damaging our health. Kasi karamihan, 'di ba sa atin, no, pagkagising diretso kaagad sa kusina. Yes. At dito humihigop ng mainit na kape or iba naman a glass of cold water. Oo, ito yung mga common na halos lahat ay ginagawa. O nakasanayan, di ba? Oo.
And if you want to reap most of the benefits of drinking liquid early in the morning, drink a glass of warm water instead. Warm water instead. Yes. Warm Warm pala, water. hindi cold, no? Hindi rin lukewarm, ha? bakit? Oo. Oo. Warm water first thing in the morning is one of the best ways to start your day right. Bakit po? At at saka we should make it also a habit. Yes. At by making it a habit, will give you numerous health benefits that will surely improve our overall well-being. Okay. Unang-una, pagka ang benefits po ng drinking warm water sa umagang-umaga pagkagising, it relieves pain. Kasi ang warm water helps soothe dry, swollen, and irritated throat. At saka nakaka-reduce din po ito ng pamamaga. At minsan, pagkagising natin, di ba, minsan dry yung ating throat pagka lumulunok tayo. So, sa pamamagitan po ng pag-inom ng warm water, narirelieve po yung pain sa pamamagitan po ng unang ating pagsipsip. At nakaka-relax din po ito ng ating digestive muscles at yung kahit yung mga cramps, no? At pangalawa po, improves bowel movements. At napatunayan... Pati sa blood clot, ano rin yan? Oo, yes, totoo ka dyan. At nakakatulong to sa digestion any time of the day. At nape-prevent din niya po ang food from passing into stomach, which are treated by making them drink warm water and see how it would help them. At pagkatapos po ng pagsusuri dito, nakita nga po na yung mga pasyente ay nagkaroon po ng significant improvement tungkol sa kanilang kalagayan sa pamamagitan po ng pag-inom ng warm water early in the morning before breakfast. Nakaka-activate sa colon nila para po makapag-move our bowels easily. At it makes also our body prepared for food absorption throughout the day. Pangatlo po ay nakaka-improve din po ito ng circulation. The blood flow in your body's circulatory system is enhanced by drinking warm water. At sa pamamagitan nga din po ng pagsasaliksik, kapag tayo po ay naka-expose sa warm temperature, the human body's blood cell flow increases by a significant amount when first introduced and then declines back to its normal rate but begins to slowly increase again the longer it is exposed to heat. At ang pagkukonsume nga po ng warm water ay nakakatulong po para ma-improve yung ating circulation by warming up your body from the inside. At nakakawala din po to ng weight loss, no? Nakakatulong din po to sa weight loss. In general, ang pag-inom po ng warm water can aid with your weight loss program. Kasi nga po, yung fat burning liquid ay isa sa mga pinakamahusay para magkaroon ng fitness goal, get into fruition. At ang sabi nga po, Biology and Medicine conducted a study to a group of overweight female participants that were instructed to drink large amounts of warm water in order to study its effect on weight loss. At ito naman po yung reason bakit drinking cold water ay masama sa atin. Temporarily, cold water on a hot summer's day is heavenly. Diba? Yes. Para tayo sa langit. Pag mainit na mainit ang panahon, minom tayo ng malamig na tubig. Yes. It refreshes and you down within seconds. Seconds Yes. lang naman yun na nararamdaman natin na yan. Oo. But I bet you don't know what and how drinking cold water does to your body compared to warm water. Here's Okay. the fact. Our body expends energy to warm up the cold water ingested before it can use it. Ang ibig po sabihin that in order for our body to utilize the liquid, it has to first work hard by warming it up. Drinking cold water tighten up our blood vessels, no? Tinatay niya pala, no, yung ating mga blood vessels that cause reduced absorbability of the fluids and decreases hydration. Hindi pala nakaka-decrease yan ng hydration. Nakala natin pag minom tayo ng cold water, hindi tayo ma-hydrate. Both water solidifies the fats in the food you eat. Diba? Sabi nga nila, pag kumakain tayo ng matataba, tapos sinabayan natin ng inom ng malamig na tubig,
Namumuo. namumuo. Mm. Yung, kasi di ba pag tayo nga, may nilagay tayo sa ref. Mm-mm. Di ba? Kita mo yun, yung mga taba-taba. Mm-mm. Oo, namumuo. Yun, ganun-ganon ang nangyayari sa ating katawan. Yes. Kaya pag nag-inom po tayo ng malamig na tubig, it creates excess mucus on our respiratory system. Ang hilig pa naman ni kasamang Rene sa malamig na Ay, tubig. naku, sabihin natin kay kasamang Rene na huwag siya masyadong magiinom ng tubig na malamig sapagkat ay gagawin ito yung ating lungs more congested. Congested lungs are more susceptible, no? Susceptible siya sa iba't ibang klase ng bakterya at sa viral infections. Kaya kapag sabihin natin kay kasamang Ray na kailangan iwas-iwasan niya na. Kasamang Rene. Si kasamang rin katabi mo eh. Sabi mo ako eh. Ay, ikaw ba kasamang Ray Hindi ka ba mahilig sa kasamang Malbani sa Cold malamig na water. tubig? Alam mo, maganda yung Oo. sinare mo kasi sapul na ako dyan eh. Mahilig ako sa malamig na tubig eh. As a Nako. matter of fact, biski nga sa 7-Eleven, di ba, meron tayong Slurpee doon. Oo, ay, Nako, nako. paborito ko yun eh. Oo, seconds Eh, lang ang kaya nararamdaman Oo. natin dyan. Kaya sapul na ako. Di na nga ako nagsasalita eh. Habang nagsasalita si Maris eh. At saka, your Temporary chances... heaven, di ba, sabi mo? Oo, Temporary at saka heaven. your chances of throat infection also becomes higher. Ayun. Kapag gusto nyo ba yon? Kaya kailangan talaga from now on pag-aralan na natin ang pag-inom ng hot water kasamang Rene. Ha? Yes. Di advantage pala dyan yung mga yung mineral water na na cold tsaka warm, di ba? Oo. Kasi at least diretso na mga warm na iinumin mo, hindi na yung cold, di ba? Oo, Pero ano yung sinasabi kasi ni kasama Maris? Hot water ba? Hindi lukewarm. Hot as in mainit. Di ba? yung kaya mo lang na init. Basta yung kaya mo pero lang lukewarm mainit. water will also do Yes, good. will do good also. O yun. Lukewarm, Kasi oo. ang pinaka-problema doon sa sinabi mo, di ba, yung mag-exert pa yung body mo para Warm up. i-warm up yung Oo. malamig na tubig. Ibig Oo. sabihin, hindi siya quickly absorb ng Oo. yung kumbaga katawan dahil nga sa kailangan pa ng process of warming or Oo. warming up. Yes. No? So, ibig sabihin na kumbaga sa battery na nalolobot pa yung mga system ng ating katawan na para i-warm up lang yung water. Whereas kung mainit na yan or lukewarm, easily absorb, di ba? Yes. oo. Ayun. Alam mo, napakaganda ng health tips mo na yan, ha? At, Ulitin natin yan sa DWD. Baga balitang pangkalusugan, di ba? Yes, oo. Kasi yan ang gusto nila Meron tayong Bible verses, meron tayong health tips, Yes. meron tayong mga issues na nagaganap sa ating Balitang kapaligiran. pampolitika, di ba? Yes, Oo. politics. Pero, water yung sinishare mo, no? How about those who are coffee drinkers pero mainit naman ng tubig, di ba? So, ito ba may health benefits din? walang health benefits. Ang coffee, alam naman natin yan. Ang coffee ay wala naman na na-advise mo kasama Maristas, mahilig ka sa kape. decaf. Hindi. Grabe ka kasama mo. Ikaw panira ko. Alam mo, ganda ng program natin, ginagawa mong bloopers eh. Si kasamang Ray, kanina pa to, saka si kasamang Rene. Oo. Ang Talaga panira to na balita Dapat, Kaya nga pinag-aaralan natin. Kasamang Ray, dapat magtayo ka ng sariling programa, bloopers ng bayan. Hindi, best lang. Meron kaming coffee sa bahay pero decaf kasi sabi nila mas nalilesen Decaffeinated, oh. Oo, nalilesen ang caffeine sa decaf. Kaya pero siyempre minsan iba pa rin yung hanap talaga ng sikmura natin eh. Pero pagka nakasanayan talaga natin yung water na lang, di yung water. Para ka palang si Rene, mahilig sa kape. Naalala ko nag-order ng kape yan dun sa may yung meeting natin ng ng Kamao. Diyos ko, Oo. 100 piso. Talaga. Napapaangat yung pet ko sa kinauupuan ko. Alam mo kasama Maurice, yung katatapos lamang namin na na camp sa Tagaytay. Yun eh. Isa sa mga reason why I joined, no? Oo. Kasi yun, apart from spiritual enhancement, tapos fellowship with fellow Christian, Oo. you have to pay 1,500
For kasama na yung accommodation mo, tsaka yung food mo, and bottomless coffee. No? Kaya,